So mga tol, matapos pong official announcement kahapon ng laban ni future Hall of Fame Nonito Donaire Jr. versus Seiya Tsutsumi para sa WBA Bantamweight World Championship na gaganapin sa Tokyo, Japan sa December 17. Umamin nga po itong si Tsutsumi mga tol na medyo kinilig daw siya noong malaman niyang si legend Nonito Donaire Jr. ang makakalaban niya. Iniisip pa nga lang daw niya yan, excited na daw siya. At parang hindi po siya makapaniwala mga tol na makakalaban niya si Donaire. Ang original po kasing makakalaban dapat ni Tsutsumi ay itong si Antonio Vargas, ang champion sa WBA Bantam. Subalit dahil hindi makapagdepensa si Vargas ng titulo, ginawa po siyang champion in recess at si Donaire po ang pumalit. Pero paglalabanan po nila ni Tsutsumi mga tol ang WBA Bantamweight World Title, siya nga daw karangalan na makalaban ni Tsutsumi si Donaire. Marami daw ang nagsasabi na tumatanda na si Nonito Donaire Jr. Pero para kay Tsutsumi, si Donaire daw ay si Donaire. Hindi daw ito yung kalaban na madaling talunin. Magiging mahirap daw ito para sa kanya kaysa daw sa iniisip ng mga tao na madali lang niyan tatalunin si Donaire. Hindi lang daw lepok ni Donaire ang dapat niyang ingatan. Magaling din daw kasi sumungkit sa body shot itong si Donaire. Kahit na daw nag-decline ang physical abilities ni Donaire, pero yung punching power daw at skills nito hindi pa rin daw nagbabago. Pero ganun pa man, nagbitaw ng salita si Tsutsumi na ibibigay daw niya lahat ng best niya sa laban na yan para manalo. Nire-respeto naman ni Donaire itong si Tsutsumi. Kung ibibigay daw ni Tsutsumi ang best niya, ibibigay din daw ni Donaire ang best niya. Confident din si Donaire mga tol sa kabila ng 43 na siya sa next month at matanda na. Pero yung sense daw ng excitement niya bumalik daw. Naging mas malakas pa nga daw siya. Kaya magiging exciting daw ang araw ng laban. Habang sinabi naman ni Tsutsumi mga tol, kung mananalo daw siya kay Donaire, target daw niya ang unification sa mga kapwa niyang kampiyon sa division niya. Pwede daw siya makipag-unify kay WBO champion Christian Medina Jimenez ng Mexico at mananalo sa laban ng Takuma Inoue versus Tenshin Nasukawa na magaganap sa November 24. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay naman po ng opinion si former world champion Luis Nery sa laban ng kababayan niyang si Alan Picasso dito kay Naoya Inoue sa December 27 sa Riyadh. Sinabi ni Luis Nery mga tol na ayaw daw niya magbigay ng prediction dahil ayaw daw niya maging sarcastic. Pero ani Luis Nery, may chance naman daw itong si Picasso kay Inoue. Kahit ano, pwede daw mangyari. Wala daw imposible yan. Ang advice lang niya kay Picasso, wag daw nito hayaang nakabukas ang depensa. Masyado daw kasi magaling itong si Inoue. Malakas at mabilis. Kaya kapag nakakita daw ito ng open, makakakonekta daw ito. Kapag may nadali mo daw ang pagiging bara-bara katulad ng ginawa niya kay Inoue, matatamaan ka daw ni Inoue. Kaya advice niya, i-box lang daw ni Picasso itong si Inoue. Subukan daw panatilihin ang distansya dahil matangkad daw si Picasso at mahaba. Kapag na-maintain daw nito ang distansya, maaari daw manalo si Picasso sa desisyon. Siya daw kasi ibang fighter. Lumalaban daw siya hanggang huli at hindi tumatakbo. Nakikipagtototo daw siya. Kapag na-knockout daw siya ng kalaban, magaling daw yung kalaban niya. Kapag hindi daw siya na-knockout, siya daw ang tatapos sa kalaban. Ganyan daw si Luis Nery lumaban. Kaya payo ni Luis Nery kay Picasso, gamitin daw nito ang taas niya at reach. Bagamat wala daw power si Picasso, maganda naman daw ang estilo nito. Sa iba pang balita mga tol, naganap na po kanina ang final weigh-in ni Vincent Astrolabio versus Katsuma Akitsugi ng Japan. Kapwa po nila nakuha ang kanilang weight limit at tuloy na ang kanilang bakbakan bukas. Ipapalabas po yan sa Probox TV mga tol.